Amen. God is good. And all the time. Nasa last na po tayo ng series ng When You Go Back. And when you go back and move forward, yung ating napansin nyo, puro R. Sabihin mo nga sa kapatid mo, kapatid. Okay. So natutunan po natin ay repentance. When you go back and move forward, you have to repent. Number 2, when you repent, you'll be restored. And if you're restored, sa iyong restoration, merong renewal. Parang wedding vows yun, may renewal. At if you're renewed, you will be revived. Sino pong na-revive po ngayong araw na to? Salamat po dun sa kalahating nagtaas ng kamay. The Lord heal you. Kasi the Lord. Joke lang. Okay. At ngayon pag-uusapan natin, na-excite na ba kayo? Sabi mo nga sa katabi, kapatid, na-excite ka na ba sa susunod? Parang hindi nyo naman siya. Kalabitin mo yung kabila. Gisingin mo, kapatid. Pwede ka matulog pero pakinggan mo muna to. Ang susunod natin ay recommission. Spell, recommission. S-S-I-O-N. Spell scissors. Di, ako lang scissors. Recommission, meron kang mission. Dun, 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 dun. Ano ba ang mission nyo sa buhay, mga kapatid? Matanong ko lang. Ang mission natin sa buhay, kung ba't ka nandito sa mundo. Alam nyo ba kung ba't kayo nandito sa mundo? Pinindot ko para malaman ko na. Ito po. According to the Bible, ang purpose natin or mission, why we are created. Dito muna tayo. Sorry, Kev, kanina lang pinaan sa akin ni Lord to eh. Wala po to sa notes, kaya pakinggan nyo po. Ang mission natin, why man was created is one, for God's glory. Para special ka pala. Sabi mo sa akin, special ka pala. Ginawa. Tingnan mo nga sa mukha yung katabi mo. Tingnan mo sa mukha. God's glory pala yan. Huwag mo i-judge. Sinabi sa Isaiah 43:7. Tapos, pangalawa, for our relationship, close relationship to God. Sino dito may personal relationship? As in personal, kayong dalawa lang talaga. Pag may angal ka sa buhay, hindi ka sinagot ni jowa o ni nasira yung business mo, kulang ka ng 8 Sino may personal relationship dito kay Lord? Taas ang kamay. Yan. Alam nyo, religion is there. Pero ang importante, relationship. Yang katabi mo ba, may relasyon ka ba sa katabi mo? G, tabi ka nga dito. May relasyon tayo eh. Diyan ka naman na. Sige. Yang katabi mo ba, kaya mo nakatabi kasi may relationship ka? O friends lang? Yung daming gumano na siyang friends lang. Kaya importante ang relationship. That's why we were made. Pero ang number 1 relationship is to the Lord. Number 3, we are stewards of the creation. Baka putol-putol kayo ng puno, kaya bumabaha. Huwag na natin pag-usapan yung baha. Ginawa tayong stewards of our family. Stewards of your things. Mga blessing na binigay sa inyo ni Lord. Kaya huwag nyo nga abusuhin ang mga blessing na binibigay sa inyo ni Lord. Bibili ka lang ng kotse dahil sa payong, huwag na. Bumili ka na lang ng payong para sa kotse. Huwag na. Huwag na pag-usapin nun. Number 4, to do good for the works that God prepared. So, lahat ng bagay na magaganda, gawin mo. Sabi mo, kapatid, good works. Kalapitin mo nga, kapatid. Good works. At number 5,
to love God and love people. Silipin mo nga yung kapatid mo. Kapatid, I love you. Baka may kapatid ka pa na kailangan mong i-share yung love mo, ha? Kaya may recommission. We have to share God's. We have to share God's. Sabi mo, kapatid ko, love you. G, love you. Yeah, love you too. Kaya very important po sa buhay natin, nang nandito tayo sa mundo, na nalalaman natin itong mga bagay na to para alam mo kung bakit ka nandito. Number one, para mag-glorify mo si Lord. Dito na tayo magsisimula. So, repentance, restoration, renewal, revival, and recommission. Dun, 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 dun. Di sumagot. Okay. We repent to return to God. We restore by His grace. We are renewed in His strength, and we are revived by His Spirit. And now, we are recommissioned for His purpose. Jesus doesn't just restore, He recommissions. Ngayong bumalik ka na sa dati mo, nag-sorry ka na kay Lord, na-renew ka na, na-revive ka na, ano nang gagawin mo? Babalik ka ulit? Repent ulit? Revive ulit? Siyempre may gagawin ka na. Kasi handa ka na. Kaya nga tayo nagkaroon ng School of the Gospel. Ang galing yung timing, ano? Yung School of the Gospel, tinuturuan tayo na bukod sa John 3:16, pwede ka pala mag-share ng Word of God na gamit ang revelation. Isipin mo, revelation, parang, di ba revelation, 4 horsemen, dadating na sila, wah! Di gamitin mo yun. Pero huwag mo takutin yung kausap mo. May first-timer po ba tayo? First-timer. Ang dami. Sa mga first-timer na nandito, huwag po kayong matakot. Normal po itong nagsasalita sa harap niyo. Wah! Sinasabi ko lang po, na ngayong panahon na to, oras na, sabi niyo, oras na, para mag-share ng gospel sa mga tao. Kaya nga sa December, pagpasok ng December, meron tayong harvest. Each one bring one. Sabi mo, each one bring one. Pag nagpa-print tayo ng t-shirt, bili kayo, ha? Each one bring one. Reminder niyo yun na ang mission niyo dito sa mundo, first timer ka man, or 40 years timers ago, ang mission natin sa mundo ay ipagkalat ang pag-ibig ng Diyos. Paano? Sa buhay mo. Pakita mo, nag-repent ka, nag-sorry ka kay Lord. Na-revive ka. May renewal. May revival. Recommission. Ten, 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 ten. Ten, ten, ten. Walang gumana. Okay. Kaya ang purpose natin dito sa mundo ay hindi lang petiks-petiks. Hindi lang magpayaman, pero kasali yun. Huwag niyo ako maliin. Ang gusto ng Diyos, mayaman ka. Mayaman ka sa salita ng Diyos. Nasusunod na yung kung ano yung gusto mo. Alam mo si Lord, hindi naman dinideny ang wants and needs nyo natin. Ito nga, may blessing nga ako kahapon. Kasi po, sa December, kailan na natin? Sa last December, di ba sabi ko sa inyo, bibigyan kayo ni Lord ng bagong rubber shoes? Kahapon, binigyan ako ni Lord ng bagong rubber shoes. Hindi pa nga lang bayad, pero binigyan ako ni Lord ng bagong rubber shoes. Kahapon. Hindi ko na sinut ngayon kasi pangano eh. Pero grabe, alam niyo yung blessing na yun? Ibang klase, sinabi ko lang nung linggo. May nagbigay sa akin ng bagong rubber shoes. Di ko na sasabihin si G. Kasi pero I deserve it. Kasi sa December,
Tignan mo yung pati wants mo, binibigay ni Lord. Huwag mong limitahan si Lord. Siyempre yung needs mo, Lord, I need this. Kailangan ko pambayad ng mineral ko. Kailangan ko ng ganito. Puro pambayad. Wala ka nang ginawa sa mundo kung hindi nagtrabaho ka para sa pambayad. Pero i-honor ni Lord yun kung nagtatrabaho ka. Hindi namang, Lord, wala po akong pambayad. Ng mineral ko, puputulan na kami. Ayan na, puputulan na kami. Malay ko bang 4 na taon mapuputulan ka pala. Siyempre gagalaw-galaw ka. Magtrabaho ka din. Be-bless ka ni Lord. Doon ka tutulungan ni Lord. Ayaw ni Lord ng tamad. Recommission nga Meron kang mission. Pag may mission, may action. Tinuloy mo lang ulit kasi siguro kaya tumigil yung mission mo, nasaktan ka. Nagkasala ka. Pero hindi reason yon para tumigil ka. Ito, ganda nung intro. Grabe. Wala man lang pumalakpak. Whatever. Sa storya natin ngayon, merong isang disciple sa Bible na recommission ang kanyang estado. Are you ready? Ito ang disciple na si Peter. Si Peter, kung babasahin niyo sa buong Bible, ewan ko na-touch na natin sa gospel to, si Peter ay very close kay Jesus. Kaya lang, kumbaga buddies tayo, di ba? Jesus and Peter, forever together. Kaya lang si Peter, he loves to follow Jesus, he likes Jesus, he loves Jesus, he wants Jesus to be his best friend forever. Kaya lang, eto na naman tayo, tao lang. Pwede nyo i-judge si Peter, total, nasa heaven na naman siya. Pwede nyo i-judge si Peter. Si Peter, nag-fail. Ano yung mga failures ni Peter? Unang-una, nag-doubt siya kay Lord sa kanyang faith. Di ba yung walking on water, lumubog. He doubted Jesus. Number 2, makikita niyo lahat to sa Matthew. Rebuking Jesus. Number 3, he was sleeping in Gethsemane. Number 4, ito yung pinak-murder na ginawa niya. Pinutol niya yung tenga. Natulog ka na nga, namutol ka pa ng tenga. Number 5, yung mga ano lang to, dininay niya, ito yung pinaka-masakit na ginawa ni Peter. Dininay niya si Jesus ng 3 times. Oh, sorry. Kaya pag nakakarinig kayo ng manok sa umaga, i-remind kayo, do not deny me. Naisip ko lang. Wala sa Bible yan. Pero ang galing, no? Pag, So si Peter, ang daming ginawang palpak. Pero, close kami ni Jesus. Hanggang nung pinako sa krus ng Kalbaryo si Jesus, tinabla pa rin niya. Kasi tao lang Tao ka ba? We fail. At alam itong pinakamagandang alam ni Jesus na tao ka lang. At hindi niya kinokondem yun. Hindi niya, ito, pakinggan niyo. Thank you, Lord. There are 3 important values that Jesus uses to recommission His people. Ito po. So John 21, when they finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Ano sagot ni Simon Peter? Yes. Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lamb. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord,
you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt. Pambira, tinatanong ka lang na hurt ka. Tamang duda kasi, no? Ako na nga yung best friend mo, Jesus, tapos tanong ka ng tanong kung love mo ko? Kung love kita? Ano ba naman yan? May nagtanong na ba sa inyo yan, yung sa mga girls dito? Love mo ba ako? Sa mag-asawa. Tingnan niyo nga yung asawa niya. Tanong mo sa asawa mo, love mo ba ako? Pag kinurot ka, feed my sheep, sabi mo. Okay, daddy jokes. The third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Meron na tayong konting interaction mo. The recommission of Peter began with a question of love and not performance. Ito pa, may flash po ako sa screen. Hindi naman ito yung tinanong ni Jesus, pero ilagay niyo yung pangalan dun sa blank. Tingnan niyo kung ano yung mararamdaman niya. Ha? Pero hindi ito yung sinabi ni Jesus, ha? Jesus didn't ask this. Pero, ito, lagay niyo yung pangalan niyo sa blank. Go. Galing. Ano na tayo ngayon? AI. Hindi, balik. Yeah, okay. Lagay niyo yung pangalan niyo, sabi mo, Joshua, why did you deny me? Si Jesus tatanong, kunyari sa atin. Wala sa Bible to, ha? Sabi niyo, go. Number 2. Number 3. Sinabi ba ni Jesus yan kay Peter? Hindi. Pero ito yung kapalpakan bilang tao. Sometimes we deny Jesus. Sometimes we fail Him. Sometimes we are not strong enough to tell His love for others. Sometimes. Pero Jesus did not say that to Peter. Sinabi lang ni Jesus, do you love me? Do you love me? Do you love me? So ganun kabait si Jesus, hindi nang ko-condemn, hindi katulad ng ibang tao na you're looking up to these people, tapos sila pa magtatabla sa'yo. Ginagawa mo na nga yung the best ng ginagawa mo. Oo, pumapalpak ka, kaya lang yung kapalpakan mo, nadagdagan pa nila. Sasabihin pa sa'yo, oh, mali yan, anong gagawin, anong gagawin dyan? Sandali lang, relax na. Bumibuelo pa ako. Bakit bumuelo dito? Dapat alam mo na. Sakit, di ba? Ginagawa mo yung best mo. Kaya lang bilang tao, we fail. Minsan, hindi rin natin napoprotektahan yung pamilya natin. Minsan, di ko sa amin lagi. Ina-explain ko lang yung pagiging tao natin. Pero si Jesus will never condemn you. He will not leave you nor forsake you. Kaya ang tanong lagi ni Jesus, pag nagkakaroon ka ng failure at hindi ka naman nakikinig, do you love me? Do you love me? Jesus is asking you today, do you love me? Simpleng-simple ang tanong ni Jesus, no? Pero loaded. Nagkamali ka na eh. So you're expecting na, kumbaga si Jesus yung boss mo, ni Peter, ay na-expect ni Peter parang, pagalitan mo na lang ako. Kasi bilang tao siguro sanay na laging pinapagalitan, laging kinokondem, maling ginawa mo. Do you love me? Ang tahimik niyo naman. Siguro love niyo ako. So Jesus asked one thing.
Do you love me? Thank you, Jesus. Ayan na. Whew. Your calling flows from love. Your ministry, serving, giving, leading, worship, and obedience must come from deep affection from Jesus. And that's our personal relationship. Eh, di ba pinag-usapan natin recommission? Eto na nga yun. Sandali lang, namamadali ka. Hanggang 1 naman ako eh. Ay, 11 lang. Connected to sa recommission kasi you have to move forward kung nadapa ka. Hindi ka naman laging dapa lagi eh. Hindi ka naman laging nagkamali lagi. Ang tao, ginawa ni Lord kasi may pag-asa. You can stand again. Go back. Balikan mo yung mga ginawa mong whatever. Huwag mo na balikan yung mga whatever mo and move forward. That's recommissioning. You have to move forward. So going back is repentance, renewal, revival, and don't stay there. Do what you have to do to share the love of God. Yung nagbago ka ulit. There's always second chance with Jesus. Don't give up. You know why? Because Jesus is always asking us, do you love me? Do you love me? Love for Jesus is greater than guilt. Listen to this. It's greater than guilt because He removes shame. It's greater than fear because He restores confidence. It's greater than failure because He rebuilds purpose. So you have to go back to move forward, recommission, and share the love of God. Ngayon, paano? Alam mo, isang Bible ganun. Kahit alam mo yung buong Bible, alam mo yung history ng Bible, kung hindi naman nakikita sa buhay mo. Nga. Do you love me? Pero Peter was really trying hard. He was really trying hard to put his love and his commitment to Jesus. Kaya lang mga unang panahon nun, ang hirap kaya nung, kasi tinitingnan ko, bakit ganun si Peter? Best friend si Jesus. Ang hirap kaya nung panahon nun. Magkamali ka lang, papakainin ka na sa leon. Magkamali ka lang, pugot ka na. Magkamali ka na, susunugin ka. Pero wala sa panahon yon. It's the same, Jesus is the same yesterday, today, and forever. He's our past, present, and future. So kung ano yung nangyayari nun, it's happening again to us right now. Kaya lang nahihirapan tayo. Ito, pakinggan nyo ito mabuti. Nahihirapan tayo dahil yung katabi mo, kinokondem ka. Hindi ka nga pinugutan, kinokondem ka naman. Inaano ko sa social media, ay naku, yung sinabi ni Pastor, video niya, mas grabe pa sa pugot ng ulo yun. Hina-hurt ka inside. Now Peter, I think Peter was really hurt. Nasaktan siya sa ginawa niya. Si Jesus na yung dininay niya eh. Kumbaga sa buong storya ng Bible, si Jesus ang the main man. Doon lahat, di ba? Doon lahat bumabaksak eh. Si Jesus Christ. Tapos yung pa yung dininay niya. Ngayon, minsan tayong mga tayo, we have lots of hurt inside. That's why we repented. Kahit ikaw yung sinaktan, mag-repent ka. Kasi Lord, kinimkim ko tong sakit na to eh. Yun yung mali mo. Yun yung mali ko. Kinimkim ko ng matagal. Hindi ka lang nabayaran ng 8.50. 3 taon mong binitbit. Nagkasakit-sakit ka na. Yung bato mo,
naging marmol na sa loob. Tapos ang init ang ulo mo, wala na makakausap sa'yo. Gusto ko ganito, naging selfish ka na. Dahil lang dun sa 8.50. Patawarin mo na. Kaya you have to repent. Kahit ikaw yung sinaktan, Lord, sorry. Pinapakawalan ko na siya. That's repentance. And when you repent, you're renewed. Hinga ka na ng malalim. Baka nakakalimutan mo na kung paano huminga. Hinga nga, 1, 2, 3. Pag may nahilo, mag-sorry ka. Tapos, may revival. Di ba pinag-usapan natin, ibalik natin yung init, the fire of God. So itong apoy na to, I don't promise na it will continue. It's up to you. Kaya nga ganun katindi ang pag-ibig ng Diyos, walang pilitan. Sa relationship ba? Sa mag-asawa dito, napilit ka lang ba? Wala sumagot parang ano. Sige, message na lang ako. Walang pilitan sa relationship, di ba? Kung gusto kita. Alam mo namang may benefits pagka naging tayo. Ganun din kay Jesus. Alam mo may benefits pag naging kayo ni Jesus. Yung relationship nyo kay Jesus, ang laking benefits niyan, dinaig pa niya ng PhilHealth. Saka ano ba, SSS, saka senior citizen, daig pa ni Lord yan. Pero, nasa sayo yan. Freedom mo pa rin na binigay ni Lord yan. Kaya lang, huwag mong aabusuhin. Do you love me? Obedience to His Word. Ito na maganda. Listen, recommission always starts with, you know, Lord, you know that I love you. It starts with you. Say, Lord, alam mo naman, mahal na mahal kita. Sabihin niyo lagi kay Lord yun. Hindi dahil hindi niya alam. Dahil gusto ni Lord, from your lips, you sing praises to Him. Lagi mo siyang ina-appreciate through bad times or to the baddest time. Ganun naman kasi, di ba? Pag good times, saya-saya. Tapos, Lord, bakit kanina na? Laging si Lord may kasalanan. No? Sorry, Lord. G kasi, hindi, wala siya si G. Ito pala, may nangyari pala sa amin. Kwento ko sa inyo. Siyempre, nagbago na nga ako, di ba? Pwede bang palakpakan nyo? Kasi nagbago na ako eh. Thank you! Huwag na nakakaya naman! Nakakaya. Nung Friday, nung Tuesday, kakain kami dito popromote ko pala Banangs dito sa may ka-churchmate natin yan, si Bana. Sa may Anonas, kakain kami dyan. So, nandito na kami sa in-between Petron. Ito yung Petron. Sa meet-up si ni Bibian. Tapos, crossing na kami. So, traffic. Siyempre, best driver ever. Very patient. Parang alam niya na yung susunod, di ba? So, nagdadrive ako. Ito na, Kuis. Kikwento ko sa'yo, Kuis. Kasi kami, nagkita kami ng kuya ko. Sabi ko, bukas ko nakikwento sa'yo. Kwento ko na sa inyo lahat. So, dadrive ako, kasama yung pamilya ko, kakain kami. Pagtawid kong ganon, sobrang traffic kasi nagkakagulo-gulo na. Nakalusot na ako, merong isang, gaganyan ko para malaman nyo na hindi ako may kasalanan. Lalayo ko pa. May isang light ace. Light ace, nakaplusot na ako, umandar pa siya. So, madalit sabi, umangat yung puweta nung sasakyan namin. So, kupi. So, ang ginawa ko,
Nagbago na ako. Binuksan ko yung bintana. Sabi ko, kasi traffic, para umalis kami sa traffic, sabi ko, bumaba kami sa may tapat ng Leka. Pe-pray na ako kay Lord. Lord, ano ba to? Vengeance is mine or yours? Pagbaba ko, may kupi, may gasgas, may, hi ka Lord. Lion of Judah! Diba? Pagbaba ko ganun, may kupi, may gasgas. Umangat eh. Kasi mga anak ko na paano, syempre bilang tatay, pagbaba akong gano'n. Seryoso, nagbago na ako. Nagpe-pray ako pagbaba. Sabi ko, Lord, ano kayang gagawin ko, Lord? Seryoso, sabi ko, vengeance is mine. Saith the Lord. Ay, hindi, mali pala. Dapat the Lord pala. So pagbaba ako gano'n, nakita ko, sabi ko, naku. Nililay hands ko, baka bumalik eh. Ang mahal kaya naman paggawa ngayon. Tapos si G, bumaba din. Sabi ko, thank you Lord, may backup ako. Sa wakas! Bumaba si G, nakaganon. Tapos sabi niya sa driver, sabi ko, thank you Lord, eto na hinihintay ko for 10 years. Meron akong backup. Baba ngayon yung driver. Lumapit kay G, kasi sabi kay G, sabi ng driver, ako nakaganyan pa rin. Kasi pinagpe-pray ko talaga na umangat eh. Pag umangat kasi, quits na. Papatawarin ko na siya. Di ba? Nagbago na ako eh. Sabi ni G, sabi ng driver, Ma'am, pasensya na po, galing pa kami ng Bataan. Ganyan. Siyempre, si G, paano yan? Mga usap sila. Nung narinig ko ng sabi ko, agrabyado na yung asawa ko. Sandali. Mamaya na. In Jesus' name, amen. Pagtayo ko, alam niyo, dahan-dahan ako lumapit. Sinabi ko, Brother, may lisensya ka ba? Medyo, ganun lang yung driver eh. Ako po, pasensya na po, galing akong Bataan. Kaya nga, pwede ko ba makita lisensya mo? Pagbigay sa akin ng lisensya, nanginginig. Peke. Kasi, yung LTO, cursive. Seryoso, sa Bataan, pakicheck naman sa LTO. Walang cursive na LTO po. Tapos hindi kumikinang. Peke, parang school ID. Sabi ko, ang nasa isip ko, Lord, eto na yun, the battle is the Lord's. Unahan ko na muna kay Lord. Peke eh. Talagang panalo ako dito. Kaya lang, nagbago na nga ako. Hindi ko siya sinipa. Huwag niyo abangan. Pagbalik ko doon, sabi ko, Brother, peke itong lisensya mo. Naku, hindi po, galing pong Bataan yan. Tingnan mo yung LTO, dikit-dikit. Peke itong lisensya mo. Binili ko sa kanya. Sabi ko, Brother, susunod ha. Pagka nakapasok na yung sasakyan, huwag mo nang ididiretso kasi ang tawag doon, mababangga. Sige na. Kamot na naman siya. Sumalis na kami. Tapos umalis kami, nakaganon siya, palayo kami. Nagtataka siguro siya, ano nangyari? Hindi ko na po siya sinumbong sa pulis. Hindi ko na rin i-report. Kasi po, makukulong siya eh. Matutuwa pa yung sasakyan niya. Dahil lang dun sa malaking kupe. Naisip ko kasi naiyak na naman ako. Ba't ba ako naiyak? Naisip ko kasi, pag tinignan ng pulis to, baka makulong siya. Totoo pa yung sasakyan niya, mawawala pa siya ng trabaho. Ako malaking kupi lang naman eh, di ba? Kaya naman pag-pray to eh, Lord. Jesus. So sabi sa inyo, nagbago na ako, di ba? Oh. Kaya ganun din. Actually, bilang tao, alam ni Lord na may reaction ka.
Alam ni Lord na pag may nangyaring dihado, matik na nagiging motor ka. Pero alam din ni Lord, pag nag-repent ka na-renew ka na-revive ka na, at may recommission ka pa, nagbago ka na. Wala naman sa Bible na huwag ka magalit na. Diba? Pero sa Bible, relax na. Don't be anxious. Ang nakalimutan ko lang eto pala, so pagpasok ko sa sakyan, sabi kasi ni Justice, "Oh, Daddy, pastor ka na, pastor ka na. Daddy, pastor ka na." Tapos si Jonah Vic, "Daddy, huwag ka." Yaka sa likod. Sabi ko, mga anak, relax lang, walang nangyari. Pinakawalan ko na. Good. Sana i-invite mo sa church. Nakalimutan ko i-invite sa church. Brother, yung taga-Bataan, kung nanonood ka ngayon, di siguro aksidente, punta ka dito. 156 15th Avenue. Free lunch! Kaya itong si Peter, iniisip ko, marami siyang kapalpakan eh. Pero yung puso pa rin niya, ayaw naman niya eh. Kaya lang minsan, di ba, di mo masisisi. Lagi ko sinasabi ko sa nanay ko yan eh. Ma, tapos sabi ko sa mami ko, huwag mainit ang ulo. Ma, binangga na tayo, hindi ba ako pwede magmainit ang ulo? Huwag mainit ang ulo. Sasakyan lang yan, maayos yan. Tapos yung sinabi niya, sa bagay, sila naman magpapaya. Sige, alis na tayo. Tao lang eh. Sabi mo, tao lang, Lord. At huwag kayong mag-alala, alam ni Lord. Kasi siya nga yung pumayag na nandito tayo eh. Pero ang gusto din ni Lord, pag nagbago ka na, nag-renew ka na, na-revive ka na, meron kang recommission. Balikan mo na yung mission mo sa buhay mo. Don't stop. Pero hindi pa rin mawawala yung mga sa paligid. Kilala mo man o hindi. Merong mga sabi nyo nga. Diba? Huwag nyo na sabihin, itong ano to, pesting to. Wala nang ganon. Sabihin mo nang ikaw, Thank you, Lord, sa pagbabago. Amen. Before the restoration moment, Jesus gave a simple instruction. Pakinggan nyo to. A small act of obedience, you have to obey for the miracle to happen. Ako naniniwala ko yung nangyari sa amin nun. Milagro yun. Kahit hindi ko siya na-invite sa church, sorry, Justice at Jonah D. Sabay kasi sila, Daddy, ba't di mo in-invite sa church? Mainit pa kasi ulo pag-drive ko. Paano yan si Mami nasa hospital? Sino kaya magpamunalo? Kaya alam nyo, ngayong nasa recommission stage tayo, balikan nyo yung mga taong alam na nasa liwanag ka na. Balikan nyo. Siguro nagkatampuhan kayo. Balikan mo. May isa nga akong kaibigan, hindi ko na babanggitin ko sino. Ang ginagawa niya ngayon, binabalikan niya yung mga taong nautangan niya. Na nagalit sa kanya. Binabalikan niya isa-isa. Humihingi siya ng sorry isa-isa. Isang mission din yun. Kasi sa kingdom ni Lord, lahat tayo anak ng Diyos. Di ba? Love God with all your heart, mind, soul, and strength. At love your neighbor. Tingnan mo kagad. Pag sinabi ko neighbor, tingnan mo kagad yung katabi mo. Love your... Kaya mo bang mahalin yan habang buhay? Till death to us part? Love your neighbor. That's all recommission, di ba? Let's do that mission. Ito po. Peter's new mission. Ito na, napakaganda. So bumalik na si Jesus. Nakita sila ulit. Nag-resurrect na siya. Peter's new mission begins
and ends with the same call God gave on day 1. Natatandaan niyo nung unang nakita si Peter? Follow me. Yung una niya lang nag-meet with Jesus. Research nyo sa Bible yun kung saan yan. Follow me. Doon sa mga gospel, sa School of the Gospel, ano naman dapat yan, napag-usapan niya yan. Follow me. Hanggang sa huli, follow me. Hindi naman sinabi ni Jesus na, follow me. Tapos nung dinanay siya, sorry, I don't know you. Tapos gumanon si Jesus, bilang napunta sa hell si Peter. Hindi, walang gano'n. So, recommission requires, ito na, obeying even when you don't understand. Obeying even when you don't feel qualified. Obeying even when the past still whisper shame. Actually, ang kalaban natin, yung past natin, di ba? Yun naman ang tumatabla sa atin lagi, eh. Hindi naman yung mga bagay na ginagawa. Yung mga ginawa mo dati na hindi na maganda at may consequence, yun ang bumabalik sa'yo. Kaya minsan sabi, ayoko na mag-recommission, ayoko na mag-share ng gospel ni Lord. Ayoko na mag-care group kasi ako yung pinakamadumi doon. Sa care group, di mag-swimming party kayo. Para malinis. Daddy jokes. Hindi. Ang dumi natin, meron pa rin yan. Kasi tao ka nga eh. Pero ganun nga yung ginawa ni Jesus sa cross. He washed away our sins. By His blood. By His wounds. Nasa sayo na yan. Kung aabusuhin mo yun o hindi. Do you love me? God's destiny is for your life. Does not just start when you feel ready. It restarts the moment you obey. Obedience is the bridge between restoration and recommission. Ngayon, seryosong tanong, meron na ba kayong dating mission na utos ni Lord sa inyo? Wala nagtaas ng kamay, so hindi pa kayo nakapag-share ng Word of God? Anong mission nyo dati na hindi nyo na nabalikan? Kami, ang mission namin nung kasama si Mami Daddy nun, ang mission namin is to share the good news sa aming mga kamag-anak, which it worked. Kasi mga Tita Janet, Tito Jeff, alam nyo, meron silang mga churches close to them, nag-church na sila. At huwag kayong mawawalan ng loob. When you share the gospel, at feeling mo hindi nakikinig, hindi. Siguro hindi nga talaga nakikinig, pero nagtatanim ka. Hindi nababaliwala ang Word of God, tandaan nyo. Di ba ang famous nga natin, John 3:16? Kung yun na talaga yung memorize nyo, yun ang gamitin nyo. Nothing wrong with that. Kung John 3:16 ka noong 2000, year 2000, tapos 2025, John 3:16 pa rin ang ginagamit mo, it's okay, hanggat ma-share mo ang pag-ibig ng Diyos sa mga taong nangangailangan. Alamin mo na for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang bigat ng anak niya. For whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Kung yun ang memories mo at yun ang mga gamit mo, do it. Siyempre mag-update ka din. Kung Jesus wept, magagamit mo, why not, di ba? Pero ang importante dito, unang-una, makita ang liwanag sa buhay mo. One way or the other. It's up to you. Hindi tayo pare-parehong style of light. May iba na, kagana, may iba na. May iba-iba eh. May iba-iba tayong approach eh. Kung yung approach ni G, dun sa mama, yung nabangga namin,
ay very maayos. Kasi sinabi niya, inadar mo pa ganyan. Ang approach ko naman, dahil nagbago na ako, patingin nga ng lisensya mo. O sige na. Iba-iba eh. Pero, we showed kindness dun sa nabangga namin. Ay, nakabangga sa amin. We showed love. Kaya pag alis namin, siguro hindi niya first time yun na nakabangga siya. Huwag mo na ulitin yun, na nakabangga siya. Kaya nagtaka siya, anong nangyari? Kasi pag alis namin gano'n, hindi pa siya sumakay sa sakyan, nakagano'n siya. Pero alam kong naramdaman niya yung pag-ibig ng Diyos na nakalusot siya nung araw na yon. Do you love me? And last, faithful service to God's people. Faithful service to God's people. 3 times Jesus recommissioned Peter with one message. Ito na, as we end. Jesus said to Peter, "Feed my lamb. Take care of my sheep. Feed my sheep." Again, let's say that. Feed my lamb. Take care of my sheep. Feed my sheep. So it means Jesus is telling us to take care of His sheep. And that is you. That is me. Those are the people outside who doesn't know the love of God. Mga tupa ni Lord. Silang naman ang kalaban natin, di ba? Satanas na Diablo. Yun ang kalaban natin. Lahat kaibigan natin. Be wise din. Use wisdom and knowledge if you talk to them. Pero, the ultimate thing that you have to show them is the love of God. Your character. Kung paano ka mag-present yung sarili mo as a living sacrifice, malinis, holy and acceptable. Para paglapit pa lang, uy, andyan na si Joshua. Lapitin to kasi liwanag to eh. Alam nyo, ang mga tao ngayon nangangailangan na ng liwanag. Huwag niyong itago yung liwanag na yan. Labas nyo. You're on a city on a hill. Yung liwanag na yan, ipakita nyo sa buong mundo nang nagliliwanag ka. Hindi lang kung nakatalikod ka, may liwanag. Pakita nyo ang liwanag ng Diyos sa buhay nyo. In your own sweet way. So God is telling us, Jesus is telling us, care for God's people. Love nyo ba ang creation ni Lord? Love nyo ba ang sarili nyo? Love mo ba yung katabi mo? Do you love me? So, tanong mo sa katabi mo, do you love me? Do you love me? Do you love me? Recommission, it always leads outward toward service, shepherding, helping, loving, and building others up. Faithful servant means serving even when you feel unworthy, serving even when it's difficult, serving because it honors Jesus. Jesus said, "My sheep, your assignment is holy because the people you serve belongs to Him." Kaya po kung nasaktan kayo, merong hadlang, merong repent, be renewed, revival, then do your mission again. Tandaan nyo, God always gives us chances. Second chance, third chance, fourth chance, hanggang
matapos mo ang mission mo dito sa mundo, which is share God's love. Lord, maraming salamat sa araw na to. Maraming salamat sa aming new season, new mission. Father, we ask for help. We ask for guidance, wisdom, and knowledge, Lord. Thank you for your mercy and love. Can everybody say, I love you, Lord. I love my family.